Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, October 23, 2025. So, bounce tayo ng konti. Super sideways pa rin yung market natin. So, nag-bounce tayo ng 0.38% dito sa index, 6,053.96. So, may pampalubag-loob na 5.43 million na net foreign buy dito sa market natin. Pero marami naman pumitik as compared kahapon. So natuloy kasi yung bounce ng konti ni gold prices natin. Kaya mapapansin mo yung mga mining stocks ulit, yung mga namayagpag dito sa trending stocks natin. Okay, so kahit pa paano nabuhay ng konti ng galawan dito sa market natin. So yung US market medyo sideways lang sila no. Sa mga galawan sa market, Asia markets at saka Europe, medyo mixed pa rin. Tapos yung crypto hindi ko napansin. Kaya kahapon kasi medyo may na pa rin yung cryptocurrencies natin. So silipin na lang natin kung ano yung mga price action nila. Ayan. So wala namang masyadong negative news dito sa market natin. Pero kung pansin nyo, yung mga nagpapadala ng pera sa Pilipinas, bumaba ulit yung value ng peso, di ba? So nag 1 USD is 58.3 pesos. So kami din dito sa Malaysia, tumataas din ng konti yung palitan. Ayan. So yun yung minsan yung advantage pag biglang bumaba yung value ng peso, tumaas yung number niya. So mas malaki yung palitan ng mga OFWs naman. Okay po. So ito yung ating mga trending stocks for Thursday. So nanguna sa lista na si BSC. Laki 34.71%. So bigla laya yung mga natrap sa kanya at meron siyang 384K net foreign sale. So ito naman si BSC, may catalyst kasi siya. Meron siyang nag-invest sa kanya, kasama niya yung isang subsidiary ni Ayala Corporation. So pumondo si Ayala sa kanya, ayan. So kaya biglang pumitik yung price action natin. Ayan. Ganda, lakas ng galaw. And then next si Apollo, ayan, nabuhay din siya. Nag-up yung mga mining natin, nag-up ng 8.97%. Meron po siyang 92.6K net foreign sale. Si OGP, nag-up din siya. Ayan, nagbabounce na. Okay, panalo yung mga sumalo yata kahapon. 4.49% and meron siyang 4.17 million net foreign buy. FNI, ba, dumidiretso. So, nag-up ng 3.76%. Meron siyang 1.79 million net foreign buy. Tapos si APX, bounce din, 3.35%. Meron siyang 20.22 million net foreign buy at yung isang gold, ayan, pure gold, tumaas din siya ng 5.14% para sa mga representative ng mga big caps na stocks natin. Pero meron siyang 292K net foreign sale. Okay, so wala. Sideways yung market natin. So yung mga kagaya ko na may mga alaga na blue chips, gumalaw naman majority sa mga blue chips natin pero ganun lang, 'di ba? Up and down lang yung yung galawan. So kailangan talagang maka-timing ka ng mga kagaya ni BSC, yung mga pinupondohan ng volume at then saka biglang nagkakaroon ng spike. Sa umaga, alam ko si BSC 10% kaagad to eh. So, namigay pa siya, di ba? Nagdagdag pa siya during the days trading natin. Okay, so disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. Then, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader para maabot natin yung 100K. Ewan ko kung hanggang kailan yan. So, subscribe ka lang po para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa pinaka-trading groups naman natin. Okay? So, yung mga nakasubscribe, ayan, pababa yung views natin. Ayan. Check mo lang po yung daily uploaded videos natin. Hopefully, mas maganda yung view ngayon. Kasi pag-usapan, kahapon kasi puro negative yung pinag-usapan natin ngayon. Meron namang nagberde na. So, company reviews, may nilad, 15 pesos, IPO. Ongoing yata siya nakita ko na yung niya sa call. Profit or loss sa market, mga sample trades, indicators, mga basic analysis, fundamentals, yung mga risk management, and PSC stock market studies, mga basic learning po sa market. Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga crypto games, coins. Ayan. So, meron tayong mga reviews yan. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader,
Ingat na lang po dun sa ano, may nanggaya sa ano natin sa account. Tapos sa Facebook page na Palaboy Traders, pili ka na lang po para updated ka sa mga posts natin. Tapos sa mga articles natin dito sa Budigipig. And then sa Twitter, okay. So tingnan natin yung mga news. Wala pa rin yung ano yung summary ni Philippine Stock Exchange. So inantay ko pa rin na ilabas niya para makita sana natin yung summary ng market pero wala. Ayan. So dito na lang tayo sa pinaka-summary ni DA Market Securities. So anyway, plus 0.38% yung index. So mas marami naman yung ano nagberde for today. At pero meron pa rin mga palaglag ng mga stocks natin. Si Plus kanina nag-drop ng 6% yata to, 5%. Ayan, nag-Dow G. Yung candle natin. So, nauna sa laglagan si Monde pa rin. GT Cap minus 2.78, Monde minus 3%. At saka si Plus minus 2.37%. Ngayon, dito sa winners, Pure Gold yung nauna. So, 5.14%. So, nag-start na rin siyang mag-bounce sa yun na yung support niya siguro no. Meralco 2.86%, ICT 2.41 and San Miguel Corporation 1.78%. Converge lumalaban 1.58%. Okay, so ibang balita, Libiste consolidate SPNEC shares via 6.32B. Bak may B pa. Black sale. Ayan. So may nangyaring black sale pala kanina. Basahin natin to kasi magkano kaya yung ano yung price ng mga ano nito. Kasi bumagsak si ano, di ba? SPNEC from the last few days. Converge, may good news eyeing Southern Mindanao for its next hyperscale data center. Ayan, hopefully makarecover na siya. So foreign funds sold, BPI, China Bank, Metro Bank, ASN, BSC, Manila Water, CNTF, DNL, Emperador, DMC, JTCAP, SMC, Ali, Ritz, CRIT, Cebu, Bloom, PRC, Provisos Retail 7, SSI at saka CPX. So nung alas 2 ng hapon, okay, medyo balance yung ano niya. So eto siguro mga drop. Nag-drop tayo ng umaga eh. Tapos bumawi tayo ng ano bago mag second half. Pure Gold doon, taas niya kanina 4.3, Pure Meralco 2.86 and then drop na talaga si Plus, JT Cap at saka si Monde. Las dos. Foreign funds bought AUB, BDO, East West, PSE, Alter AP, URC, AC, AGI, GGS, MEG, SMPH, Globetel, Converge, ATI, MAC, STI Plus Web, Wilcon, APX, FNI Nickel at saka CPXP. Okay, so coal will stay listed post-tender offer. Bakit naman? Coal clarified there are no intentions to delist. Paano pag below siya ng ano, minimum public float? In the event there is a breach of minimum public ownership, current shareholders will sell the shares necessary to comply with the MPO. Okay, pero nagpapatender offer si call natin. Okay, so yung balita niya, EI injects training facilities in EI Training Academy. GTCAP units 5 billion fixed rate ban oversubscribed. Alas 12, ayan, ito yung namula yata tayo. Ayan, si Plus, minus 6.26%. Pero papunta pa rin siya sa ano eh. Parang gusto niya mag-double bottom. And then Pure Gold at saka TEL pa rin yung naunguna. Okay? So, nung umaga, yan, laglag tayo ng 0.2%. SPC Power plus China Firms, Energy Storage in Iloilo and Bohol. EI move 164 million training facility to subsidiary. Converge ICE Mindanao for next hyperscale data center. ERC extended public offering deadline. Tapos the ICT projects PH data center capacity. Ayan. So ito yung, baka ito yung kaya no, kasama na si Converge. A decline in gold and cryptocurrencies added to investor concerns about the trade amid reports the White House is weighing software restrictions on China. Ayan. Meron na namang ibabawa. So kung tandaan nyo, kung nabasa nyo na, may isang Dutch company si Nexperia, di ba? Yung mga kagaya natin na nasa Semicon. So nagkakaroon ng parang binawal yung exporting ng ano yung mga China assembled na ano galing sa Xperia. May problema ngayon yung mga automotive companies. Ayan. So gawa yan ng trade war, ongoing pa rin na trade war.
Property unit of Megawide book 113% growth. Okay. Felix Mining looking for strategic partner to advance the Tampakan Copper Gold Project independently. Tapos, despite volatility, remains underpinned by Maynilad strong IPO. Oh, okay, tingnan natin. Mabigat si ano eh. Maynila, di ba? Ilang billion. Meralco tops US firm for smart grade, modernization, tapos ano pa? Wala na to. Mga BSP kept rate at 5%. Taas pa rin ang interest rates, no? Kahit na inflation is nasa 1.7% lang. Felix Silangan Gold Mine, all set to start commercial run in 2026. Okay. BSC, AC Mobility, ito yung catalyst, and Basic Energy Partner to power renewable EV charge nationwide. Pero hindi naman lagana pa ano eh. Konti lang may electric car vehicles. Okay, pero nag-spike si ano, si BSC natin. May catalyst. Ayan. Call Asia clarified it has no plans to delist. So hindi naman pala siya magdi-delist. So kung halimbawa marami mag-tender offer, siya yung magsisale ng kanyang ano ng kanyang shares para daw ma-meet yung public float. Okay. So sino pa yung may bagong balita ito sa US? So mix tayo kagabi. Okay. So yun lang yung mga balita na nakalap natin dito sa Twitter naman. Okay po. So, patalsas ulit yung mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review or rather, yung ating patron. Ayan, is double check na lang yung mga gustong sumali sa grupo natin. Ayan, wala ko. Okay, so tingin tayo dito sa galawan ng market ba? Mukhang mali tayo ng analysis. Lumalaban siya, pero wala kasi volume eh. Anyway, bigyan natin ng chance yung market natin. So lumaban naman siya 0.38%. And then meron siyang test buy siguro no 5.43 million na maliit na net foreign buy. So okay, sideways yung galaw ng market natin. And hopefully hindi na siya bumalik mag-retest dito sa 5,800 level. So bukas natin malalaman kung may ano pa rin yung market natin. Meron pa rin siyang momentum para bumalik dito sa MA20. Baka may new stocks naman yung gumalaw bukas. Okay, so nagtatry bumalik yung RSI pero below pa rin naman siya ng RSI 50 level natin. Okay, so yung mga winners for today, BSC. So yun yung catalyst niya. Tingnan natin yung resistance sa 0.17. So nag-up siya 34.71%. Apollo, bumabalik 8.97. So mga penny stocks na lang talaga. 5.91% si Web. Tapos si Pure Gold 5%. Ayun, Doji. Oh. Okay, next si HTI. Okay, hindi natin napapansin. No? Nagbi-breakout. 4.76% si FNI. Ayan, pabalik na siya. 3.76% up. EPX 3.35. Tapos yung may volume. San Miguel 1%. And Converge 1.58. Okay. Ayaw mag-spike ni ano. Converge. Nandun lang siya. Okay, so next sa losers, si PHA. Okay, bumagsak siya, no? Negative 6.15% si next. Bloomberry, minus, nako, double, triple bottom. Minus 4.83%. Yung may volume. Nickel, minus 3.51. Pero above pa rin naman siya ng MA20. Top, minus 3%. Oh, downtrend talaga si, ano, si top natin. And lastly, si ABA, minus 2.41%. Pa-breakdown pa yung price niya, no? Aba, okay, pangit pa rin yung ano. Majority ng mga alaga natin, ayan, mga penny stocks lang yun eh. Gustong gumalaw. So dito sa US market, silip tayo kung ano yung galawan sa global market. Unahin ko na sa crypto, ayaw magbukas ng ano. Okay, so Bitcoin, pumitik na. Okay, nag-bounce na pala sila. Okay, lumalaban ulit. So 109K ulit si Bitcoin, 3.9K si Ethereum, BNB 1099, XRP 2.4, puro verde yan. Tapos si Sol 188 and si Dodge 0.19 siya ulit. Okay, nag-subside na ba yung selling? Hopefully. Pero pinakamababa niya 106K si ano eh.
si Bitcoin natin. Okay, so tingin tayo sa mga trending stocks ulit. Okay, so nahin po natin si BSC. May pumitik na naman. Tapos bukas, sino kaya ang pipitik na naman ng stocks natin? Lakas ha. So may gap up siya. Umaga pa lang. Tingnan natin sa 5-minute chart. Gaano kalaki? Alam ko 10% kaagad to eh. Umaga pa lang si ano eh. 9:30. Okay, pag ayan 10% nga. So 8% tapos 16%. Okay. So tapos dumiretso pa rin yung pinaka-price action niya. Ayan. So valid yung galaw natin sa kanya. Meron talagang may volume talaga siya. Nasa 80 million pero nag-pump. So nag-overbought siya ng konti. So pumunta tayo dito sa bullish level ng RSI and then parabolic na yung price action. So ito na magiging support natin yung breakout niya dito sa 0.1499. Okay ba? Base sa ano lang base sa catalyst parang kaya niya basagin yung yung resistance. Okay, lagay ko na 0.1736. Mukhang hindi kaya lumipat tong si BSC natin. Tignan natin bukas. Hopefully meron pa sa mga holders natin. So nag-close siya 0.1630, 34.71% up and meron siyang 384K net foreign sales. So alam mo na yan, pinaka-catalyst natin yung ating yun yung pag-invest sa kanya ni Ayala Corporation doon sa kanyang energy company. Ayan. So, Basic Energy Corporation. Okay, so yun po yung catalyst, straightforward. Next, Apollo. Hindi ko alam kung may bagong catalyst si Apollo. Basta alam ko lang, pinipitik minsan. So, nag-up siya ng 8.97%. Ito, hindi ba ito? Sa closing lang. Hindi naman, hindi naman. Lumaban siya, naman siya ng price action kanina. Ayan, so remains to be seen kung kaya niya mag-stay dito sa sa MA20 then saka natin lipat yung resistance dito sa bandang taas ulit para manundo. Pero sa ngayon dito ko muna siya ilalagay kaya maganda makita kung meron siyang dapat may breakout to bukas si Apollo. Okay. Mukhang may volume naman. Nasa 5 million yung volume niya and then pa-recover yung mga itsura ng MACD at saka RSI level natin. Ayan. So, triangular formation. Tingnan natin kung may breakout. Maganda makita bukas para mag-retest siya ulit dito sa bandang taas. Kasi ang pinaka-tema naman ng market natin, bumabalik sa ulit, sa mining stocks. Gawa ni gold. Ayan, tingnan natin si gold pala. Tapos, nandito pa rin sa mga penny stocks yung mga traders natin na-andap-andap yung niya. Tingnan nyo na lang kung mauntog siya bukas o mamaya dito sa 4,233. Ayan. Yan yung catalyst natin sa sa mga mining stocks. Okay po. So price action wise, okay yung galaw ni Apollo. Next, OGP. Ayan, nagbalikan sila dahil maganda yung price niya ni gold natin. Oh, panalo yung mga sumalo yata dito Nilalagay ko dito sa 25 yung niya eh. So, tingnan natin bukas. Taas ko muna. At tapos dito sa bandang taas, meron ba tayong resistance? MA, resistance. Okay, so may gap dito. Dito ko na lang ilalagay. Mukhang gusto niyang bumalik eh. Pero nakadepende tayo doon sa sa price ng gold sa global market. Okay, so bounce. Balik ulit yung mga traders natin sa kanya. So 27.9 closing price up 4.49%. Lumaban yung Dow G. And then 4.17 million net foreign buy. Okay? Malaki yung range kasi magalaw yung yung price action natin. Next, FNI. So straightforward din tong si FNI, pabalik siya dito. Ewan ko lang maka-break siya kasi ang tagal eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na tries na siya diyan sa area na yan. Pero hindi siya makalabas. So napag-iwanan din siya dahil nga naman doon kay Mr. C, di ba? Yung citizenship natin. Asa na ba siya? Malaya na ba? So parang yung anak naman niya yung yung binabanatan nung huli. So anyway, nag-close tayo 1.38. So diyan na lang muna ang range natin 1.2 to 1.5. Up na 3.76% and meron siyang 1.79 million net foreign buy. Next, APX. Ito maganda sa mga to eh. Ang bibilis ng ng galawan. Okay, so nag-double bottom. So nag-establish ng support sa 8.9 pero mahina yata yung bounce ni APX So hindi pa rin tapos yung correction ng mga indicators natin sa kanya.
kasi pababa pa rin yung kanilang direction. So may gap. Tingnan natin kung makabalik siya. Siguro makapagsabi lang talaga yung ano, yung gold. Yung pag malakas yung bounce ano, gold prices natin. So kung irarattle ulit ni Donald Trump yung ano, yung mga tariffs ayan, pwede. So nag-close siya 9.56 up 3.35% and 20.22 million net foreign buying. Dahil pansalo ng ano, foreigner na to 20 million. Okay. And then lastly, si Pure Gold. Bilis na review natin. No? Si Pure Gold is nag-bounce after magkaroon ng Dow G. So Dow G lang kailangan. Pero hindi pa natin masabi kung reversal na kasi nasa loob pa rin naman siya ng downtrend channel niya. Ayan. Bantayan mo na lang po kung magkaroon siya ng drop or untog dyan sa mga resistance level natin dyan sa green line na ginuhit natin. Pababa pa rin yung overall picture ng RSI at saka especially yung MACD formation. Downtrend pa rin kasi yung pinaka-itsura niya. Okay. Pero hopefully yan na yung start ng reversal bounce until dito sa MA20 or rather MA100. So nag-close siya 37.85 tapos meron siyang 5% na up movement tapos 292K net foreign sell. Okay, so very quick lang yung review natin. Wala pa rin tayong iba makita yung stocks na may trend maliban dito sa mga penny stocks pa rin talaga. Siguro hanggat hindi bumabalik yung mga foreigners natin. Okay po, so yun lang muna. May isang araw pa ulit tayo na trading. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Tapos dito sa Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Budegi Peak, Twitter, and Patreon. So mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.